Yung unang 3 taon ng pagbablog ni Alex Gonzaga, napapansin ko, para bang ilog, natutuyan din ng tubig kapag tag-araw. Kinakapos sa content, kaya kung ano-ano na lang ang nagiging laman. Si Alex ay maldita, isnabera. Ang gaganap po bilang dating senador Ninoy Aquino, dun sa pelikulang Martyr or Murderer, ay si dating mayor Isko Moreno, si Neil Arce. At ang sabi niya, total naman matulungin kaming mag-asawa, di ba? Yung kikitain nyo sa pagpapalaganap ng fake news, parang bigay na lang namin sa inyo yan. At deserve naman ng inyong mga subscribers at viewers ang ganyang klase ng kasinungalingan. Hello naman po mga minamahal naming kachika, sa dami po ng nagaganap sa buong mundo, sa dami po ng mga kalamidad na bumibisita sa ating bayan, masayang masaya pa rin po kami dahil sa ibinibigay ninyong malayo ang pagsuporta, magandang numero at pagmamahal. Di ba naman, Romel Chika? Tumpak! Maraming salamat po. At syempre, ang barikutot ng showbiz, Wendell Alvarez. Alam mo, gusto na niya magsalita, hindi makapaghintay. Go! Yes, si Romel at Tita Christy, magandang araw sa inyong lahat at saka rin sa mga nanonood sa atin sa SNN. Ayan. At maraming salamat po mula sa puso. Nandito po tayo ngayon sa ating programa. Ito po ang Showbiz Now Live! Salamat po sa suporta. Okay. Naku, agad-agad kasi mainit na mainit pong pinag-uusapan talaga sa social media itong unang paksa namin. Ako kasi, yung unang 3 taon ng pagbablog ni Alex Gonzaga, aliw na aliw ako talaga. Sumusubaybay kami ng aking mga anak. Pero napapansin ko, para bang parang ilog, natutuyan din ng tubig kapag tag-araw. Parang kinakapos sa content, kaya kung ano-ano na lang ang nagiging laman. Ano ang punto mo? Eto na, dumarating natin talaga yung umay factor. Okay. Na nakakalungkot. Kasi syempre, sa tagal-tagal ba naman, di ba? Paulit-ulit na lang. At yung ginagawa niya, ginagawa rin ng lahat. Kaya ang nangyayari, wala na lang talaga. Ultimo pumasok na rin sa pagbablog niya ang kanyang pamilya. Sinasama na, di ba? Yun, napapansin na lahat na iloloko niya yung nanay niya. Totoo. Tsuhin niya, tatay niya, lahat sila. Na hindi na ikinatutuwa ng lahat. Di ba? Ikaw, Wendell, bilang isang malapit sa pamilya Gonzaga, ano ang masasabi mo tungkol sa bashing na inaabot ni Alex ngayon? Ayun nga, Tita Christy at Romel, alam mo nung una talagang siya, trending talaga. Palagi siya tuwing magkugagawa Taas ng views. Taas ng views. Pero ngayon parang nakikita ko kasi wala na siya sa top 10. Oo, wala na siya sa top 10. Naligwak na siya. Naligwak na siya. Samantala dati nasa top 10 siya, hindi mabababa. Oo, kasi nilalabas kasi ng YouTube kung sinong pinakaano dito sa Pilipinas. Ngayon, parang wala na talaga siya. Naku, yun nga inaano ko doon, Tita Christy, kasi parang pinaprank mo yung nanay mo. Parang yun ang hindi gusto ng mga viewers eh. Siguro parang hindi gusto ng mga viewers na pati nanay mo, lulukuhin Yung mo. respeto. Oo, respeto sa mother. Oo. Mamaya na natin pag-usapan yung kung ano ang pagkakilala mo kina Tony at Alex. Dito muna tayo sa bashing na nagaganap ngayon. At totoo naman po yung mga komento na nababasa natin. Lumalampas na po si Alex sa linya ng kagandahang asal. Marami na po siyang ginagawa na hindi katanggap-tanggap ng publiko, lalo ng kanyang mga viewers. Diba? Naghahanap po ng bago, pero ang bago po niyang ibinibigay, taliwas po sa inaasahan ng kanyang manonood. Opo. Kaya nga, ang nangyayari na parang, ano ba? Ito na lang ba to? Ganun lang ba? At saka hindi na nagiging magandang example to sa mga nanonood na parang, to, wala nang limitasyon, wala nang nanay, wala nang tatay, wala nang kapatid, wala nang ate ang turingan. Diba? Basta lang, mairaos yung content niya na bahala na lang. At wala ng asawa. Wala nang asawa, wala nang ganun, wala nang pribado. Kaya pag nag-ano sila, ang lungkot. Pag wala nang ganun, yung ginagawa niyang pang-prank, ang lungkot. Paglalaro. Oo, yung paglalaro. Nilalaro niya, lalo pag nasa ibang bansa po, nakita naman natin kung paano nilalaro niya ang kanyang mga magulang. At ito yung nakapanghihinayang. Yung pong pagbablog ni Alex Gonzaga, daig pa po nito yung kumikita siya sa pelikula at telebisyon. Napakataas po ng kanyang kinikita dito sa pagbablog. Buhay na buhay talaga siya. Buhay na buhay, napakalaki po ng kinikita niya buwan-buwan. Kaya lamang, yung umay factor tulad ng sinabi ni Romel, isa po yon. Ikalawa, yung hinahanapan po siya ng pagrespeto sa mga taong kasama niya sa vlog. At ikatlo, tulad po ng ating napapansin, kahit ano na lang. Parang yung creative juices po na tinatawag natin, kinakapos na po talaga sa content. Kaya, ano bang ilalaman kung wala na talaga, di ba? Nasaid na ang kaban. Correct. Di ba? At saka sana, di ba,
dahil napagdaan niya na ito ng ilang taon, dapat ang mga susunod na mga vlog niya, level up. Ayun, tama. Mataas. Oo, may natututunan na yung mga viewers niya na hindi pa na ikalokohan lang. Diba? Hindi kung paano mo siya nagsimula, all throughout, hanggang ngayon, yun pa rin nakita. Yun pa rin. Oo. At saka siguro din kasi kaya bumagsak din yung viewers niya. Dahil dun sa nangyari ba dun sa isa noon time show? Sa LOL Isa ba pa yun? yan. Oo, na parang nagalit siya doon kay Yung kay Billy Joy, Oo, yung kay kanila Billy ni Joe, Billy Joy. yung pala nabiruan lang, pero tapos siya sineryoso niya. At saka yung, sige, isama na natin ito, yung pong kanyang sinabi, pero binawi rin agad dahil siguro nakita niya yung bashing. Talagang tapi-tapiton laban sa kanya. Yung sinabi niya kay Dr. Vicky Bello na inisnab po sila sa Milan Ay, oo. ni Heart Evangelista na hindi naman po totoo, talagang binawi niya kaagad-agad yon. Dahil nagsisimula na di ba? Correct. Kumbaga, hinanapan siya ngayon ng paninindigan para may mai-content ka lang, Alex Gonzaga, kahit ano na lang talaga at kahit sino kaya mong banggain at gawa ng inimbentong kwento. Yun ang mga lumalabas. Oo, parang joke nila yun at saka siya ang tinuturo ni Dr. Vicky Bello na nag-umpisa nun gano'n. Snub issue na yun tungkol kay Hart. Yung pagkakilala mo kay Alex Gonzaga, dahil siya yung pinakalamalapit sa pamilya. Ikaw naman pala, Wenny. O, totoo yan. Oo. Hindi, okay naman siya kasi si Alex Gonzaga kasi nakakaaliw naman talaga yun. Nung una. Oo, nung una. Pero itong bandang uli, pero mabait naman sila sa Alex kasi makadiyos yung pamilya nila. Yun ang isa pa sa ibinubutas. Kapag binabasa namin ang mga komento mo tungkol sa Diyos, pero ano ginagawa mo sa vlog mo? Taliwas, di ba? Yung komento po ng ating mga kababayan, lalo na ng mga bashers na Kristiyano pa naman kayo. Ay, oo. Pero anong ipinakikita mo sa publiko? Hindi gawain ng Kristiyano yung gagawin laruan ang mga magulang. Hindi ko alam bakit si Daddy Bonoy at saka si Mami Pinti pumapayag na paglaruan sila. Kasi nga, di ba, Nay, dahil lang Content. sa content at dahil sa syempre, Tama. pag ang content ganon, Mataas ang views. Tama ka. Pero hindi na nila naisip kung ano ang kahihinat na nito sa maraming beses sa ginagawang pag ganong-ganon. Yung isang beses pa, okay pa yun Pero yung sunod-sunod. Pati yung papatikipin mo, tapos bibiruin mo, lalagyan mo ng maraming asin ba yun? Salt yung tapos ipapakain mo sa Di siyempre yung mother, walang alam. Meron din naman pong mga mag-ina na nagba-vlog, di ba? Pero yung respeto po nung bata sa kanyang nanay, yun yung nakikita natin. Correct. So, yun ay magandang ehemplo na itinuturing ng ating mga kababayan. Oo. At saka nakapansin pa na yung yung influencer na kasi si Alex, di ba? Kaya lahat ng ginagawa ni Alex, ginagaya ngayon. Yes. Kaya lalong, ano ba ito? Bakit lalo nang nawawala na silang respeto sa kanilang mga magulang? Yun kasi influencer ka na Ang daming nakatutok sa'yo. Ang daming nagiging ginagawa kang modelo. Kaya lahat ng ginagawa mo, ginagaya. At iba ang YouTube, isang click, mapapanood mo ulit. Ay, oo, Totoo. tama. Wala ka maitatago. At saka siguro meron na rin ditong connection. Ewan ko kung sasang-ayon kayong dalawa. Yung mga kwento na si Alex ay maldita. Isnabera. Nakikita kasi yun sa harap ng camera, di ba? Yung naglalakad siya, tapos may mga lumalapit sa kanya, hindi niya pinapansin. Yung pong pagsimangot, tatak na po talaga yan ni Alex Gonzaga. Kaya ang tawag namin sa kanya ay Simang. Pero siguro Simangotera talaga siguro siya. Tita Christy, siguro baka sa ngayon na yun. Kasi parang ibig sabihin, para bang ibig sabihin na lunod na siya sa isang basong tubig. Ganon? Oo, di ba? Nalunod na siya. Oo, kasi di ba, feeling niya sikat na siya, di ba? O, siyempre. Feeling niya. Magiging YouTube influencer ka, di ba? Magiging number 1 ka, tapos ang dami mong viewers. Milyon-milyon ang sinasabi nilang viewers, hindi naman yung daan-daan lang. Kasi nung una parang, di ba, lahat naman ng tao, di ba, sa magkasama ngayon noon sa Diyos, di ba? Lahat ng mga production doon, lahat ng mga kusinong mga tao doon, talagang binabati niya, maano siya. Yung magkaiba basta sa ugali ni Tony, di ba? Si Tony kasi tahimik, tapos hindi palabati. Ay, si Alex kasi palabati. Pero ngayon parang siguro nga, nung tumaas na yung ano niya, Nagbago siya. Views na niya. siya, yung views niya. Pero nga, siguro sikat na ako, ganito, ganon. Kaya siguro, kaya na mag-snap. At ang di ba? gamot niya dyan, yung pag-i-interviewan silang magkapatid na sasabihin niya na ang laki-laki talaga na insecurity niya sa atin. Yun ang gamot niya doon Diba? Tama. Kaya hinanap niya yung niche niya diba? Hinanap niya yung mundo na kung saan siya pwedeng umangat na hindi na siya magsasuffer in comparison sa atin niya. Tama. Parang ganon. Correct. Kaya lang, kapag ang isang kasi bagay na nahanap mo na, ay sinobrahan mo ang atake, alam ng tao yan. Ay, Lahat oo ng sobra, naman. masama. Oo. Diba? Kaya nga,
nga, nakakaloka ka si Alex Gonzaga. Kaya kakantahan ko na lang ba siya? Gusto mo ba na pumili ng isang pyesa Kanta, oo. para kay Alex Gonzaga? Ano ba yon? Siguro nababagay sa kanya siguro yung kanta ng Air Supply. Ang Air Supply Oo, bago Air ito. Supply, oo. Ano yan? Ano yan? Here I am, the one that you love, that you are made to be. Parang iba yung lyrics. Si Wendell. I am the one that you love. That you are made today. Parang ibig Okay, sabihin, ibigay na made- natin kay Wendell parang yan. ibig sabihin, made na siya. Di ba? Ay! Feeling niya. Pag nandito, here I am, the one that you love, that I made today. I made today. Oh. Yun yun. Ay, di ba? May sariling kanta naman pala Ang si nakalulungkot Alex. yung pansin na pansin mo, yung pagpunan ng publiko, lalo ng mga bashers na may katotohanan na lumalabis na, di ba? Yung kinukulang nga pwedeng dagdagan, pero yung lumalabis, kinakalos yan. Yun. Tama. Di ba? Correct. Yun yun. Kaya hinay-hinay lang. Hindi ngayon at nakaupo mo na yung mundo na gusto mo, magpapakalalo ka na doon sa mundong natagpuan mo. Di ba? At saka isa pa kasi Christian country tayo eh. At sila ay mga Kristiyano. Yes, oo, nandun yung respeto sa magulang. Dapat wag mo i-prank yung magulang mo. Pwede siguro yung pagdating, ipakita mo sa tao, pagdating mo na, bamano ka sa magulang mo, na hindi kay... Hindi ba rukuhin mo yung magulang mo? O, tikman mo to. Yung pala, ang daming asin na linagay doon. Di siyempre, mapakit. Oo. Diyos ko, ikaw ba naman, pag may dala ka pa sa lubong sa nanay mo, ganun ang gagawin mo. Di siyempre, dapat may pasalubong ka. O, nay, mano ka muna. Tapos, o, ito, kainin mo to. Ahinan mo yung... Kulturang Pilipino Oo. ang sinasabi ni Wendell. Oo, ganun talaga. Pero hindi si Alex yun eh. Oh, hindi. Kulturang Hindi. Pilipino, hindi si Alex Gonzaga Hindi, pero yun. yung sinasabi kasi ni Romel na dapat yung I-level up. i-level, dapat nag-level up na siya sa gano'n. Okay. Tapos na yung mga jokes yan yung mga prank yung pupunta sa dun sa Cubao, di ba? Tapos pupunta sa dun sa mga bar dun, tapos kung ano mga sinasabi yung mga di ba? Dapat tama ka Romel, mag-level up na siya. Kaya nga yung pagkukumpara sa kanilang ate, si Tony daw Pino. Samantalang si Alex naman napaka, hindi nga Magaspang. galaw-gawin. Yun ang term na ginagamit, magaspang. Magaspang. Oo. Magaspang. Nabasa ko sa mga comments yan, magaspang mo. Sobrang magaspang. gaspang daw ni Alex kumpara kay Tony Gonzaga. Okay. Of course, si Tony naman kasi iba naman ang atake niya. One-on-one interview, tanong-sagot, tanong-sagot. Pero kung si Alex ang gagawa nun, magiging magaspang din yun. Ay, oo. Babarubalin din niya yung guest niya. Correct. No? Oo, yun na lang sana. Siguro makakatulong ito kung nagbabasa siya ng comment. Oo. Hindi naman sa pag hindi ka nagbabasa ng comment, dead maka. Magbasa ka lang, tapos tignan mo kung ano yung madaming, dapat ito nga palang gawin ko. Yes. Para magbago rin yung Oo. cycle ng content niya. Kasi yung mga komento na ganito, kay negatibo, kay positibo, doon sa pinaka-negatibo, makakakita pa rin po tayo ng magandang punto. Yes. Sa Tama. totoo lang. Correct. Yun yun. Kaya anong payo mo kay Alex? Nako, Alex, I want to say to you that don't put your What? feet, you don't put your feet up. Ay, huwag hihiwalay ang paa mo sa lupa. Oh. Don't put your feet up in the ground. Oh. You must take it to the ground. Ay! Not- Kailangan nakasakay Pero na hindi nandyan. naman under the Hindi ground, naman- ah. Hindi naman 6 feet Hindi naman under. 6 feet, Hindi ah. naman 6 feet Oo. under the ground. Basta kailangan nakalapat pa rin ang paa sa lupa sa kabila ng tagumpay. Yes, tama Yun yun. yun. Okay. Ay, nako. Maganda na may point niya. In fairness, Natakot kilala niya ako. talaga si Alex. Natakot ako. Kala ko 6 feet under the ground. Di ba? Natakot ako sa'yo doon. Hindi naman. Okay, eto na. Direkta na naglabas ng pahayag si Direk Daryl Yap na ang gaganap po bilang dating senador Ninoy Aquino doon sa pelikulang Martyr or Murderer ay si dating Mayor Isko Moreno. Ang pinagpilian po dito nung una ay lumutang ang pangalan ni dating Mayor Herbert Bautista at Philip Salvador. Ano ang point mo doon? Nako, alam naman natin na isang negosyo ang pelikulang ito. Kaya syempre, nakiramdam sila kung sino yung kakagatin. Hindi na yung pinag-uusapan dito kung sino yung kamukha eh. Kung sino ang kakagatin ng masa na malapit sa puso na mapasamahan nila. Diba? Kaya, ay, ito, mukhang masa. Masa ito si Mayor Isko, diba, Nay? Kaya, sure na to na merong viewers to. Ito yun eh. Pero kung titingnan mo itsura, malayo.
malayo dalang mas kahawig si dating Mayor Herbert. Yes. Lalo na Correct. pagka magsalamin si Mayor Herbert, Oo. nakawig ni Ninoy talaga. Pero kung kapasidad ang pag-uusapan, mas kayang bigyan ng hustisya ni Mayor Isko eh. Oh. Kaya niyang Ay, bigyan. opo, nanay. Kasi Kaya sa, niyang bigyan. sa pinagdaanan niyang serbisyo sa publiko, di ba, kayang-kaya niya Oo. yan. Kung ano yung nasa script, mabibigyan niya yan ng hustisya. Correct. Di ba? At saka parang nakilala na kasi si Mayor Isko doon, lalo na nung tumakbo siyang presidente, diba parang nakilala siyang fighter siya eh. Kaya di ba si Ninoy, di ba fighter talaga yun. At saka hindi umurong sa laban. Oo, hindi umurong si sa dating laban. Mayor Isko, Oo. di ba? Ang hula ng lahat nun, magsa-step down siya at hindi itutuloy laban sila ni Senador Manny Pacquiao. Oo. Pero hanggang sa kaduluduluhan, hanggang sa finals, Oo, talaga. lumaban sila. Correct. Di ba? Siguro hindi ko lang alam kung tama naman si Direk Daryl Yap sa pagpili kay Isko Moreno. Kay Ay, Yorme. oo. Pag si Lahat Direk naman Daryl Yap, may pulso. Hawak niya yung pulso. At Viva ang hahawak ng produksyon, Ay, syempre. oo. Di ba? Alam nila ang kanilang ginagawa. At pinagmalaki na ni Daddy Wawi Rojas, di ba? Ay, Yung oo. script. Doon nagulat ako Oo. doon. Oo, may hawak nga. May hawak na si Mayor Balik Iskong na gano'n. sa paggawa ng pelikula Oo. si Mayor Isko Moreno. At dapat lang naman. Oo, at saka nakakatuwa lang na tumatiming ang lahat. Tignan mo, nagpahinga na si Mayor Isko. Sa politika. Sa politika at saka sa pag-artista. Nung nakapagpahinga na, Yan, ang ganda ng oo. comeback Umano niya. na naman siya. At alam naman siguro natin kung ano nangyari doon sa Made in Malacanang. Ay, oo Diba? naman. Blockbuster yun. Blockbuster talaga Oo. yun, grabe. At sa Pebrero, kapag ipinalabas na itong martyr or murderer, mom ang tawag, di ba? Ay, Ay, oo. sigurado yan. Puputaktihin na naman sa takilya yan. Ay, Di ba? kaabang-abang kasi marami na naman maglalabasan dyan. Siyempre, lalabas na naman ang mga kulay. Ah. Kaya na naman yung mga kulay, maglalabasan So, na. Totoo yan. So, ikataon pala ito sa sa People's Power. Correct. February 20. Sa ano, oo, revolution. No, revolution, Oo. oo nga. Yung August 21, Oo, 1983, yung atom. Babalikan yan. Martir daw po ba talaga si dating Senador Aquino o murderer? Ang ganda talaga ng ano, no? Oo, Yung title oo. pa lang, mag-iisip ka na. Oo nga, tama. Oo. Ako, dami ko nang napanood na interviews. Ay, Grabe, grabe. Ay, nako, basta abangan po natin ito. Teka, Ano? hindi pwede. Kailangan bigyan mo ng kanta si Mayor Isko. Ay, di syempre kakantaan ko siya ay, ng meron. We are the champion. We are the champion, my friend. Iisa siya ang napili. We are. Hindi kasi we are the champion, my friend, kasi parang siya yung ano ba yung pinahat na ano niya doon sa kanila ni Philip at saka ni Helbert. Eh, siya nga ang nanalo eh. Di dapat I am. So ano lang, Babagawin isa ka lang. tayo. Oh, sige. One of the champion. One of the I am. I am. Oh. Hindi, you are. Oh. Ito, akala I ko am isa the lang. champion. I am the champion. I am the champion, my friend. Sino ba kunta ng We Are the Champion? Ano ata yan eh? Ano? Si John Lennon. Wala nang mukhang bibigito kundi si John Lennon. Si Yoko Ono na lang ang hinihintay kong hanapin niya eh. I am a champion. Hindi yan ang kanta ni nanay. I am a champion. I am hope. We Are the Champions. Bawat We Are the Champions. natatapos ang isang liga ng basketball. Ay, Kung oo. sino yung kampiyon, yan ang Queen. Queen. Si Freddie Mercury pala yun. Oo. Ayun. Yan. Oo Alam niya talaga si Freddie Mercury. Ano ba si Freddie Mercury? Ang namayapang si Freddie. Ang may-ari ng... Ang may-ari ng Queen, di ba? Wag na. Baka magalit ang ibang Oo kalaban. nga. Baka ibang kalaban, hindi ano. Kasi sabihin na lang natin, gamot ay laging bago. Bago. Oo, di Hindi ba? si Freddie Mercury, di ba yung Ano? na-in love sa doon sa... may Doon sa kanyang, hindi ko alam. Sabihin kung na natin ang totoo. Oo. Alam naman ng buong mundo ng Oo. musika. Miyembro siya ng LGBTQ+ Oo. community. Pero nagkaroon siya ng asawa. Bago siya kasi- namayapa ay lumabas Oo. na yon. Puro naloka yung kwento niya, di ba? Yung sa pelikula, inilabas na nandun yung asawa niya. Napitingin nandun sa may, sa may bintana. Di ba napagaganda? Parang gusto ko i-paint yan ni Mr. Joe Florendo na nakatingin. Nakatingin. Iba yun na. Iba? Iba. Nakatikim lang. Nakasego. Oo, Hindi, sumegway. kasi di ba pagka di ba, i-painting mo gano'n, nakadungaw yung babae. Tapos may dalawang lalaki doon na, di ba? Naglalambingan. Naglalampungan.
Ano ko, alam mo, kabisado niya ang ano. Chismosa ka talaga, no? Pero marami pa silang iba sa mundo ng musika na talaga miyembro din ng LGBTQ+. Ay, oo. Okay, eto na. Seryoso po tayo dito. Kasi di ba nga, pinagpistahan po talaga yung pananahimik ni Neil Arce at Angel Locsin. Totoo. Nagkawing-kawing ang mga balita, nagsanga-sanga, may mga nadamay na tao at talagang hinusgahan po ang kanilang relasyon na hiwalay na sila. Fake news po ito. Ayun. At syempre hindi makakapagtimpi si Neil Arce at si Angel Locsin sa mga kwentong ito. Ano ang sabi ni Neil? Nako, nag-post na si Neil na sinasabi niya, sige, pag piyesta nyo kami, tulong na lang namin sa inyo ang kikitain nyo sa pagpupost nyo ng fake news. Fake news. Na bagay naman sa mga tumatangkilik na mga fake news ang mga sinasabi nyo. Kaya tulong na lang namin sa kanila yan. Ang sabi niya, total naman matulungin kaming mag-asawa, di ba? Yung kikitain nyo sa pagpapalaganap ng fake news, parang bigay na lang namin sa inyo yan. At deserve naman ng inyong mga subscribers at viewers ang ganyang klase ng kasinungalingan. Ano, diba? Ang sakit nun. Oo. Swak. Diba? Suntok Oo, yun. suntok. Suntok. Pero sa kabila ng may sinuntok ka, pero binigyan ka naman ng ano. Oo, maganda pa rin. Maganda ang pa atake. din. Correct. Diba? Yun ang pinakamagandang atake na magagawa sa ganitong klase ng senaryo na ano ba? Hindi naman totoo yung mga ikinakalat nyo. Pero sige pa rin kayo ng sige. Anong gagawin mo? Wala. Oo. Kaya di kung anong gusto nyo, sige lang. Para lang kumita rin kayo at para makatulong kami sa inyo. Oo nga, kasi yung mga nagpakalat ng fake news kasi, nakikita lang kasi na nabuntis si Maxine, di ba? Yun ang balita. Oo, yun ang balita. Pero Na- hindi Oo, nagdadalang hindi nga. tao si Maxine. O kaya nga, tapos nag 1+1 na sila kaagad. Tapos ito naman si Neil Arce at saka si Angel. Angel Locsin. Tahimik sila eh, di ba? Ganun naman talaga Oo, sila. eh. Hindi tahimik naman sila pala sa usaw. Correct. Tapos biglang kinalkal ng mga ano, di siyempre lumabas sila at magano. Kaya siguro sabi, o sige, abuloy na lang namin sa inyo yung Ay, mga kikitain yun ang term, nyo. abuloy. Diba? Ay, Ang oo. kikitain nyo sa mga pagpakalat ng mga fake news na yan. Kasi nakakarindi naman talaga. Oo. Yun na lang ang tangi mong masasabi, hindi naman kayo mapipigil kung ano ang gusto nyo ilabas. Fake news, kung fake news ang pinaninindigan nyo, totoong nagaganap yan. Nagdadamay pa kayo ng napakaraming taong walang kaalam-alam sa issue. Pero na, ang tanong ko lang total nag-post na rin lang si Neil Arce. Yun eh, Bakit hindi kaya siya nag-post ng magkasama sila, no? Para lang, alam mo yun, di ba? Yun ang Ibigay na hinahanap natin nila, sa no? kanila yon kasi may tamang panahon para sa pagharap nila sa issue na ito. Pwede. Basta ang malinaw, fake news po yung hiwalay na sila ni Angel Locsin. Fake news po yung mga kwentong nagdadalang tao si Maxine Magalona at siyang ama. Fake news po yung mga binugbog siya at kung ano-ano pang senaryo na malayo po talaga sa katotohanan. MSK. Tama. Oo Hanap nga. sila ng hanap kay Angel. Nakita ko nga, di ba? Oo. Nandun pala sa pamilihan ng mga Oo. pamasko. Diyos ko, hanap Diba? sila ng Yun hanap. yun. Ano naman ang pyesa na gusto mo Ay. ialay kay Neil Arce at kay Ay, Angel meron. Locsin? Ay, di siyempre kakantahan ko sila ng two less lonely people in the world. Whatever what you do. Two less lonely people in the world. Make it's gonna be fine. Alam niyo po mga kapatid, tulad din naman namin kayo, mga kachika. Alam po natin ang lyrics. Bakit nga po ba nagkakamali-mali rin tayo? Nahawa na po talaga tayo ng influencer. Na si Wen. Ay, Iba ka, Wen. Diba? Wrong influencer. Diba? Oo, ma. You know? Oo, wrong influence. Just for fun. Tama. Para lang tayo ay maging masaya. Diba? Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? O, di ba pa ganun yung kanya? Okay. Gusto ko lamang po naming magpasalamat kay Boy si Karagay na 100% talaga ang pagtutok sa atin. John and Ching Bautista Silverio, si Marichu Formacion Espiritu, at Freely and Lara May Abrigo na nakikipaglaban para sa amin dito sa SNN. Mga anak, maraming salamat. At mula po sa puso, may gusto pa po akong pasalamatan. Kapwa vlogger natin. Wow. Oo. Napanood ko kasi yung live streaming ni Ginoong Ferdinand Baarde. Yun ay tungkol doon sa salitang ginamit ko dito sa SNN. Meron akong ginamit na termino, isang salita na nagpagulo sa pag-intindi ng ating mga kababayan. Oo. At doon po, pinaninindigan ko po na iba
dapat na termino ang ginamit ko, hindi yung napansin nyo. Maraming salamat po sa pagpansin. Pero gusto kong magpasalamat mula sa puso kay Ginoong Ferdinand Baarde sa paglalatag mo ng tanungan at sagutan at pagbibigay ng kwento dun sa senaryo sa isang napaka-marespetong paraan. Alam mo, pinanunood kita. Habang pinanunood kita, Ferdinand Baarde, nakita ko yung isang taong hindi mapaghusga, isang tao na hindi sinasabing perpekto siya. Lahat po tayo, kung minsan meron po tayong naiisip na kapag binitiwan na ng ating bibig, iba ang lumalabas. Di ba? Ferdinand Baarde, hindi tayo magkakilala ng personal, pero nagkakakitaan tayo sa pamagitan ng ating mga vlogs mula sa puso, mula sa Nanay Christy. Maraming salamat sa iyo at mabuhay ka. Thank you so much. Napaka-marespeto. Maraming salamat po. Thank you. Okay, ano ba yan? Yung Ay, kwento mo? Sino ba yan? Oo, ito na, Tita Christy at Romel, nakakaloka. Kasi ito siya, yung sing-her actor nito. Singer. Oh, sing-her actor. Singer. Sing-her. Bakit may age? Ah, wala Ba't ba? singer? Wala mo na bang age yun? Singer. Sing-her. Walang age yun, ha? Kasi wala kang bakod. Kahit dumidiretso. Sing Sing out. out. Sing out. Sing out. Oh, bakit yung singer hindi mo kayang sabihin? Sing-her. Sige na. Para Nanganganta. Mga nganta. Ayun na lang. O itong... Male singer. Nahirapan tuloy. Male singer. Itong male... Oo nga, teka. Male singer. Ay, wala nga humaharang sa hangin. Sige ba, dire-diretso. Itong male din her name. Nakakaloka ito kasi alam nyo ha. Sikat ba siya? Sikat ito. Siyempre Ay, naman. totoo ba? Ay, meron nga siya ito collab team eh. Sikat din yung At collab dahil team niya. sikat- Harap at likod ng camera. Oo. Nagmamahalan sila. Nagmamahalan sila. Okay. Kung sikat ito, malalaman ito kasi mahirap na magpa-blind item na hindi sikat. Oo ha? naman. Ay, oo naman. Tapos ito siya, kinuha siya sa isang show. Sa isang parang corporate show, parang gano'n. Wow, De, corporate. ano siya, ha? Ano? Inano na nga yung kanyang pay, Talent fee. Ang talent fee niya, binarat na nga, Oh. na, is kung hindi pa sa pinalakpakan ng tao. Ay, Nung ay. lumabas siya, nahawak-hawak niya yung mic. At ang nakakaloka sa kanya, kasi ang usapan nila, parang example niya na katulad ito lang. Ang kakanta niya ay tatlo, umabot ng 7. Ay, paghawak ang mikropono, kayo ng bitiwan. Ayaw na. At ayaw pumunta doon sa stage ha. Sa baba lang siya doon talaga sa mga audience. Ay, audience Oo, participation. audience participation talaga doon sa paikot-ikot talaga Oy, kumakanta. ang galing. Pero walang reaction. Wala Publiko. reaction. Hindi sa pinapro itong pinakamatindi. Ano? Pagtapos ng kanyang ano bang tawag doon? Performance. di pumunta na siya sa likod. So, siyempre nandun yung ano ng mga stars sa likod yun eh. Yung backstage nandun siya. Yes. Ando ng production. Oo, nandun yung production ito na. Siyempre, aasikasuhin siya ng production. Oo, sabi, dapat yun. Kumain ka na ba? Ganto, kain ka muna. Huwag ka muna umalis ha. Kasi ganito ito. O sige, kain kami. Binigyan siya ngayon ng... Menu. Menu ba yun? Oo. Di umorder siya. Sabi niya, gusto ko ganito. Gusto ko ganito. Nagulat yung Namamahala. Ang namamahala. Kasi marami. Oo. Ang dami niyang in-order. At 5-star ito. Oo, 5-star hotel ito ha. Siyempre ang presyo doon, di ba? Oo. Malaki. Times 5 din. Oo, times 5. Kasi 5-star eh. Oo nga naman. 5 star. Tama ito na. Di-order siya na ganyan. Ito, order siya. Sige, di-order siya. Tinawag na yung waiter. Pagtawag ng waiter, hindi ginagalaw yung in-order niya ha. Hindi pa nagalaw. Tumawag na naman siya doon sa production at o-order na naman daw. Ang dami-dami nun. Oo. Di siyempre, sabi naman, di takbo naman yung organizer. Takbo siya. Tapos sabi niya, o-order naman daw si ganito. Sinabi sa producer. Oo, sabi niya, o-order naman. Oo, order naman. Sabi niya, sige, ikaw naman bahala dyan. Ikaw naman taga-perma. Di siyempre, para bang, di ba mayroong assistant niya siya taga. Kasi ba, okay. perma, ito na. Di siyempre, alam mo naman siyempre, artista. Alam mo ng mga artista, di ba, pinis pag kumain. Di ba, pag Pinis. Oo, di ba? Finesse. Oo. Pag kunti-kunti lang siya pag kumain, yung parang pika-pika, patikin-tikin ng gano'n. Ay, dito na, may natira. Sandamakmak yun order eh. Sabi niya, pwede ko ba ipa-take out ito? Ay, di syempre yung production, nahiya naman na sabihin, wag. Oo. Di syempre sabihin niya, okay, walang problema. Di ito na. Di tumawag ng waiter para i-take out. Tinawag na naman yung sa production. Bakit po, sir, pwede pa ako magdagdag ng 2 family pizza?
Ay, Ganun. akala niya nasa isang ano siya. Di ba? Kaloka naman to. Kaloka. Wala kabusugan. Wala. Akala, sabi, nagulat sila, kunti na ngayon kinain mo, pinabalot mo pa nga yung natira mo. Nagpa-pick out pa ng dalawa, di ba? Teka, ibulong mo muna sa amin ni Ay, oo. Romel kung sino ito. Seram pala ka. Okay. Kaya, di ba? Ayan, may pansusog na tayo. Ba, dinala niya doon ng gano'n, di ba? Di, sabi, take out ko na yung dalawang family pizza. Di, siyempre sabi naman, sige, okay lang, Sige wala lang. nang problema. Kala sige niya lang, nasa sige isang lang. food chain Oh, siya. ito na, di, siyempre, sabi ko, ayan, kasalanan niyo yan. Bakit? Kasi naman, binarat niyo yung talent fee ng tao. Bumawi sa lapang. Yun pala yun. Bumawi, oo. Yung tanong mo na merong kasamang panghuhula. Oo, ano yun? Di ba may kaya sa buhay to? Oo. Bago Diba? siya pumasok, kilala na siya na mayaman itong ano, Di ba at angkan. mukhang tumira sa ibang bansa ito? Ay, oo. At saka may girlfriend siya na sikat din. Ay, oo, meron. May girlfriend siya. Na matagal ng girlfriend lang. Oo. Pero wala na bang napapabalitang? Na pinagdududahan ang relasyon nila. Oo. Pero mukhang sila na talaga. Ah, Ano oo. naman? Kasi pinagdudahan din siya, di ba? Oo. Itong male singer na ito. Sing her. Oo. Oo. Yung bang pangalan niya merong letter X? Parang mayroon. Pero ang tingin ko doon pang ano siya, pang 9. Pang 9? Oo, pang 9 siya. Anong pang 9? Pang siyam. Isama mo. Ikaw talaga, Wen. Magulo na nga yung kwento. Ginugulo mo lalo. Dapat sinabi mo na, ito pwedeng isama sa teleseryeng Manu po. Kasi ganon. Ay, ganon. Kasi Oo. yung ano, di ba? Oo Yung... nga, pang ano siya. Oo. Oo. Buti na, alam kaya ito ng girlfriend niya? Diyos ko, kung malalaman ito ng girlfriend niya, lakas kumita nun, huwag ka naman Pero malakas din kumain yung girl. Isa pa Ay, yun. oo. Kahit papayapayatot malakas, yun, oo. lakas kumain nun. At saka balita ko, kuring yung girl. Oo. Oo, pero hindi marunong ma-take out yung girl. Eh ito, Diba? talagang Ay, ano, siya talagang mapagharimunan pala itong Oo. singer na to. Dapat ang pangalan pa nito, Samantha. Mapagsamantala. Maano siya, Kaya, kuringking. wag mo na sakunin ha. Pag mga may show ka, may mga corporate. Buti yung girl, siguro kinikim-kim na lang niya yan. Ay, Ano? Malamang. oo nga, siguro Alam mo, nga. siyang yan eh. Ay nako, Tito Manny Garcia, kapag hindi nyo pa naman nakuha Oo nga. kung sino itong male singer na ito Oo. ni Wendell, ewan ko na lang talaga. Oo nga. Di ba? Kaya- Isa pang clue. Ano siya kanya pala apelyido, para bang na ano ka sa magsalita. Panglima. Panglima. Oo nga. Hindi pang siyam. Hindi ha? pang siyam. Oo, hindi pang siyam. Kakaloka, yun na yun. Oo Ay nga. nako, Romel, ano ba ang dapat gawin? Naku, mag-subscribe na po kayo para alam po ninyo ang katatawanan dito sa SNN. At At syempre, wala kayong pong dapat na gawin. I-click nyo lang yung bell pagkatapos para magkaroon kayo ng notification at na-update kayo dito sa mga bagong videos ng SNN. sa SSS. Sa SSS! SNN. SSS. Ah. Hindi kami papayag na matapos ang programa na wala kang kanta pa Ay, rin dyan syempre, sa meron male ako. singer na yan. Hindi kayo magagalit sa akin. Sino? Si Sharon. Bakit? Ano kakanahin mo? Balutin mo. Oo nga naman, tinake home na. Umorder pa, ita-take out pa rin. Kantayin natin. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Kanta lang kayong dalawa. Sa muli po, mga kachika, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin dito sa episode na ito. At sana nga po ay iba yung saya ang naibigay namin muli sa inyo. Dito lamang po sa Showbiz Now! Robert Chica Vlog!